Eto ho, balikan lang natin ng konti itong naganap na hearing dyan sa Senado, dyan sa committee ni Amy Marcos sa Foreign Relation. Kitang-kita ho dito sa video na ito, mapaparinig ko sa inyo, kung paano sabihin ni DOJ Secretary na competent judicial authority ang DOJ. Pakinggan ho natin guys ha. The certification was acceptable to the ICC because the DOJ is deemed a competent judicial authority by the ICC. We're not claiming to be. Since but when? Teka, bakit i-deem kayo as a competent judicial authority by the ICC? But hindi naman ICC ang gumawa ng saligang batas natin. Hello. Oh, ayan, patuloy natin guys ha. The Did system, the DOJ become a judicial? the certification was acceptable to the ICC because the DOJ is deemed a competent judicial authority by the ICC. We're not claiming to be. Since but when under the did system, the DOJ become a judicial? No, under the system of the ICC. Justice Ascuna, As Justice Ascuna said, the Prosecutor General, inaakuna ng executive ang No. judicial the power. prosecutor, Parang malabo na to. Ma'am, the prosecutor in the ICC setup is part of the court. And that's why they're considered competent judicial authority, if I can understand it Pero kung properly. maaalala I think we natin, can ask Justice Ascuna. ang saligang batas na sinumpaan natin, wala namang gano'n. Ang Yes, ma'am. court, maliwanag yun. It's the understanding of the ICC I'm explaining, ma'am. Ay, nakakatuwa naman to. Saan tayo mauuwi ng ganito? Saan tayo mauuwi ng ganito? Ngayon, ang DOJ na ang korte. Ganon. Di ba? Pinapanindigan talaga ng Department of Justice na sila ang competent judicial authority. Whereas nakalagay kasi sa saligang batas na hindi sila competent judicial authority because sa separation of powers doon sa three branches of the Philippines, executive, judicial, executive, legislative, and judiciary, ang DOJ ay ando doon sa under ng executive branch, which is the office of the president. Alam mo kung bakit? Patunay ito dahil 'di ba si Boyeng Rimulya is isa sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Ito ang kapatid niya na si John Vic Rimulya, isa din sa cabinet member ng gobyernong Bongbong Marcos dahil siya ang secretary ng Department of Interior and Local Government. Pakinggan natin ang sinabi ni John Vic Rimulya during din dyan sa Senate hearing sa committee ni Amy Marcos dyan sa Foreign Relation. Ayan. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege, but ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it back. Narinig ninyo yung state, sinabi ni John Vic Rimulya na nag-state siya ng executive privilege because nasa under sila ng executive branch lahat ng departamento ng bawat departamento ng ahensya ng gobyerno, Department of Foreign Affairs, Department of Health, Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Education, lahat ho yan ng mga ahensya ng gobyerno na yan is under, yan may mga department na yan, Department of Agriculture, lahat yan, membro ng cabinet member is under sa executive department. Kaya nga ho, kapag ganyan may mga hearing na ayaw nilang mag-disclose ng any information, i-invoke sila ng executive privilege nila kasi may mga pribilehiyo yan sila, may mga pribilehiyo ang executive department, no, na hindi pwedeng mag-disclose maliban na lang sa sila lang ng mga executive under sa office of the president, pero hindi sa separation of powers kagaya ng legislative, which is the Senate of the Philippines. Ayan ho, gets na ninyo? Hindi po pwedeng maging the reason why na hindi po pwedeng maging na hindi po pwedeng tumayo dapat na competent judicial authority ang Department of Justice during sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ayan ho. Ang judicial system natin, magi-start yan sa Supreme Court. Ulitin natin, pababa sa
Regional Trial Court. Ayan ho ha. Inopen ko lang uli sa inyo kasi nakita ko ito, hindi ko ito na panood tong mga portion na ito na may ganito palang eksena na arguments si Boying Rimulya at si Senator Amy Marcos during sa hearing dyan sa Foreign Affairs sa di umano ay illegal na pag-aresto dyan kay Pangulong Duterte. Ayan. So pinipili talaga ni Boying Rimulya na sila ay tumayong competent judicial authority. Kinokontra naman ito ni Amy, kailan pa kayo naging competent judicial authority? Di ba? Yun ang sinasabi natin dito sa ating vlog. Ayan ho.